Hello water signs! Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. May posibilidad na pwedeng magkabaliktad kasi connected ka sa person mo. Pwedeng ipakita kung ano yung naiisip mo or nararamdaman. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga water signs? Lima yung card na kukunin natin at ang una ay ito. Makuha ka naman sa tingin. Maybe may ginagawang hindi tama yung person mo o kaya meron kang admirer. Ay teka lang, ay dalawa nga, isa lang, ito lang. Inagaw siya sa akin. Masakit talaga yan kapag inagaw sa'yo yung person mo. At saka hindi rin mabuti yung nangaagaw ng iba. Ay dalawa pa rin to ayan. Isa lang yung kukunin ko. Family, lalo na kung meron na pala kayong pamilya. Halimbawa, hindi talaga maganda yung ugali ng person mo kaya pinalitan mo siya. Pero hindi yun rason E di panibagong problema ulit. Mahirap itanggi, mahirap na itago pa ang feelings ko para sa iyo. Mukhang dalawa ang tinutukoy dito guys. Admirer at saka yung pamilyado na person. Hindi ako nagsisisi na ikaw ang pinili ko. Kung hindi ka nakarelate sa personalized cards, ibig sabihin hindi para sa iyo. Kasi general reading ito guys Gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang magbibigay ng pag-asa at lakas sa iyo. Reminder lang guys na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ba ito o ikaw. Alamin muna natin ang message ng mystical card sa iyo. Babasahin ko sa inyo yung meaning ng card na ito. Itong rise to the challenge. Ang ibig sabihin nito ay kailangan ng pagsisikap at saka aksyon para magkakaroon ng tagumpay sa mga ginagawa or desisyon. Kuha pa tayo ng isang message. Ayan. Alam ko na yung meaning nito pero i-check ko lang. Ang ibig sabihin nito ay alam mo na yung katotohanan, napatunayan mo na. Kaya kailangan ng desisyon at saka harapin kung ano man yung krisis na nangyayari sa buhay. Ito na guys, gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang magbibigay ng pag-asa at lakas sa mga water signs. The Emperor, the Star, 7 of Cups. Habang pinagpapatuloy mo yung iba't ibang responsibilidad mo sa buhay mo or sa pamilya, kailangan pa rin ng patuloy na koneksyon sa spiritual. Kailangan mong i-maintain ang disiplina, ang pag-asa, at saka yung maging inspirasyon sa iba. Kasi base sa mga cards na ito, ang ilan sa inyo, mapagbigay, pero inaabuso ka. Tapos hindi mo pa maipagtanggol yung sarili mo, kasi alam mo kung paano masaktan. Alalahanin mo na kapag wala ka naman talagang ginagawang masama,
ibig sabihin sila yung may problema. Nilalapitan ka ng mga negative energy na mula sa iba. Kaya kailangan talagang mas mapalapit ka sa spiritual. At saka alam mo ba na ang mga cards na to ay very positive pagdating sa career. Kasi ang ilan sa inyo, yung mga paghihirap mo ay maibabalik na sa iyo ng abundant. Tapos, ang ilan naman magkakaroon ng promotion, job offering, may posibilidad na mula sa ibang bansa or makikita mo lang sa ads o kaya hihikayatin ka. Pinapaalala ng mga cards na kapag ito yung tadhana mo, walang makakapigil. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit binubuli ka ng iba. Kasi maraming swerteng dumarating sa iyo, maliit man ito or malaki. Kaya kapag may pagkakataon, pag-isipan mo itong mabuti, piliin mo yung pangmatagalan. Sa mga single or nasa relationship, pag-isipan mong mabuti kung gusto mo ng long-term na relasyon or kasal. Kasi marami ka pang hindi natutuklasan sa person mo, kaya hindi kailangan magmadali. Lalo na't ang ilang single, magkakaroon ka ng committed na relasyon. Ito yung angel number mo. 9. You are ready to let go of things that no longer serve you. Embrace the future. Katulad ng sinabi ng mga puting cards na habang magkarelasyon pa kayo or kaya kinikilala mo yung potential person, mas maigi pa na merong mga problemang dumarating para nalalaman mo kung paano siya maghawak ng problem sa relasyon or sa buhay. Kasi nga 'di ba merong inagaw na person. Ang ibig sabihin nito ay palawakin mo yung isip mo, maging open ba para magkaroon ng iba't ibang karanasan or idea. Kailangan ng pag-aksyon at maging focus sa mga plano. Itong card naman na ito ay tugma kasi nga kailangan lakasan mo yung loob mo sa bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Marami pang darating na kailangan mong harapin at malagpasan. Ang ilang single naman, merong potential person na nagkakagusto sa iyo. Kaya lang hindi mo talaga siya type. Kahit na alam mo sa sarili mo na okay itong person na to, good partner siya. Ang ilan naman na nasa relationship, secure at stable ang relasyon nyo. Lalo na't yung person mo, ang gusto niya, siya yung masusunod sa relasyon. Pero hindi ito issue sa iyo. Marunong kang mag-adjust sa feelings mo para sa mga kaibigan o kaya sa person mo or sa family. Pero ang advice ng mga cards, ipakita mo rin kung ano yung totoong nararamdaman mo. At yung mga bagay na gusto sa sitwasyon, masasabi mo naman yan ng maayos kasi ang ilan sa inyo maingat. Ang next question naman ay ano ang energy na makakatulong sa taong 2023 hanggang taong 2024? Page of Swords, Ten of Wands at Knight of Wands. Sa mga naunang cards mo ay very positive ang mga cards patungkol sa career. Pero dito sa mga cards na ito, magiging challenging ang career at saka finances mo or money. Ang advice ng mga cards ay gamitin mo yung isip mo or talino. Maging observant or matiyag sa paligid at kailangan mabilis yung isip mo. At ang isa sa pinaka makakatulong ay yung balansehin yung mga responsibilidad para makaiwas ka sa stress or anxiety. Naka-4 na cards ka na rin na secure ang financial at saka savings mo. Siyempre, importante yung material pero ang dapat i-priority mo ay yung mga mas importante sa buhay. Unahin mo na i-kondisyon yung sarili mo.
para magagawa mo lahat ng responsibilidad at hindi ka ma-stress. At saka nakatatlong cards ka na rin na may magandang dulot yung pagpupursige mo sa career at financial. Sa mga single, ang ilan sa inyo, kailangan mong makisocialize or damihan yung mga kaibigan mo. Kasi bukod sa paghahanap ng person, yung bang ma-enjoy mo yung buhay mo na marami kang kaibigan, kakilala, hanggang sa unti-unti mong ma-meet yung taong may kapareho na hinahanap mo na katangian sa makakarelasyon. Lalo na't ang ilang single, may potential person na malakas ang dating mo sa kanya. Kaya lang wala siyang lakas ng loob na sabihin ito sa iyo. Ito naman yung angel number mo. Affirm, never stop believing in hope because miracles happen every day. Marami na nga milagrong nangyayari sa buhay mo na kahit maraming challenges, sana mapansin mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, hindi honest ang person mo sa iyo, kaya nagkakaroon kayo ng problema na nagtatagal. Matibay naman ang relasyon ng ilan sa inyo pero yung maliit na problem pag-usapan nyo ng person mo para hindi maging hadlang sa future. Ayan, connected pa rin ito guys na kailangan i-priority mo yung sarili mo, una mong mahalin ang sarili mo. Masyado kasing nafo-focus ka na sa mga responsibilidad. Pangatlong card mo na ito. Ang ibig sabihin ng card na ito, maraming pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Kung hindi ka sure or hindi pangkaraniwan yung problemang dumarating, kailangan mo munang mag-obserba. Kailangan mo munang matutunan, tanggapin, at saka aksyonan. Sa relationship, katulad ng sinabi ng mga puting cards na merong person na hindi nagsisisi, ganon din dito na merong person na patuloy na yumayabong ba, nagbo-bloom yung pagmamahal niya. Hindi nagbabago. Walang pagsisisi sa kanya at saka kasama ka man niya o hindi. Talagang tinutupad niya yung pangako niya. Hindi rin niya sinasadya yung mga namimiss niyang events sa buhay niyo. Pero nakikita naman sa cards, diba, na talagang prioridad ng person mo yung maibigay yung mga pangangailangan mo or nyo sa buhay. Itong mga cards naman na ito ay message ng guide mo sa iyo. Four of Swords, the Chariot in reverse, at Five of Swords. Diba, nabanggit ko nga kanina na kailangan maging honest sa sarili patungkol sa relasyon sa person mo man ito or sa kapwa mo para hindi magkakaroon ng pagkabalisa at saka kaguluhan sa isip mo at saka sa damdamin. Kapag ganito yung pakiramdam mo, kailangan mo munang magpahinga at saka isipin yung mga goals mo sa buhay at saka yung ma-motivate ka. At saka iwasan din na magkaroon ng biglaan na desisyon para hindi magkakaroon ng kaguluhan or pagtatalo. Kailangan ng patience at control. Yun yung message ng guide mo. At sa health, ang advice, kailangan pahalagahan mo yung sarili mo para hindi ka magkaroon ng mental breakdown. Magkakaroon ng recovery sa health pero syempre kailangan mag-focus ka sa sarili mo at saka yung sikapin na ma-overcome or malagpasan yung mga hadlang sa sitwasyon mo. Ang ilang single,
Matagal ka nang hindi nagkaroon ng relasyon o kaya yung sabihin yung feelings mo, kaya nahihirapan ka na ipakita sa potential person yung totoong ikaw. Pero single ka man or nasa relationship, lahat ay nasa proseso. Mag-slow down. Single ka man or nasa relationship ay i-enjoy ang pagkilala sa person or sa potential person para magkaroon ng long-lasting na bonding. 11:11. You're about to receive everything you have prayed for: health, wealth, love, and inner peace. Single ka man or nasa relationship, anuman ang personal na problema, matatapos ito at kapalit ay happiness. Oo nga kasi itong 7 of Pentacles ay positive na card. Nakadalawang cards ka na huwag kang mag-give up sa anumang situation na pinagdaraanan mo. Stay positive kasi merong pag-unlad sa susunod na journey ng buhay mo.